tatlong gabi po natin. Pangungunahan po tayo ni Sister Jacqueline Almiron sa atin pong pananambahan ngayong gabi. Magandang gabi mga kapatid. Maririnig po natin ang banal na salita ng ating Panginoon sa Isaiah 7 verse 14 at ito po ang sinasabi dito. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Amen. Dadako naman po tayo sa opening hymn. Hark the herald angels sing. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sin is reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumphs of the skies. Nature rise and worship him who is born at Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail the incarnate deity. Pleased as man with man to appear, Jesus our Emmanuel here. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life around he brings, risen with healing in his wings. Mildly lays his glory by, born that men no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoong Diyos, tinataas po namin ang iyong pangalan sa gabing ito. Pinapupurihan ka po namin at pinasasalamatan sa lahat ng iyong pagpapala at protekta sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa bawat buhay namin sa araw-araw na iyong pinagkakaloob. Maraming salamat Panginoon at kami ay magkakasama ngayong simbang gabi para sa iyong darating na araw ng kapanganakan. Sa oras na ito, Lord, kami ay nagtipon-tipon at kami magkakasama para sa iyong banal na espiritu ang pumagitna at magkakasama namin
kakasama namin sa gabing ito, Panginoon. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng lakas at talino para po maunawaan namin ang aming maririnig na banal mong mga salita. Buksan niyo po ang aming puso't isipan para maunawaan may sabuhay namin ang bawat salita mo. Ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati at maitataas sa aming katagumpayan sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po at ang lahat ng ito ay aming tinataas at dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Dumako naman po tayo sa scripture reading by Sister Marites Santos. Good evening po mga kapatid. Good evening po sa lahat. Ang atin pong pagbasa ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 2, talata 8 hanggang 20. At ito ang sinasabi. Ang mga pastol at ang mga anghel. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol at tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Mga kapatid, ito ang banal na salita ng Diyos. Amen. Proclamation of words by Sister Marites Santos. Thank you po, Sister Jacqueline. Minsan pa po, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos na aming Panginoon, muli kami po ay naririto, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Panginoon, minsan pa humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Maghari ka po sa bawat isa sa amin, nawa ang iyong banal na espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, lalo't higit po ang iyong anak na gagamitin, nawa ang mga salita na mamutawi sa kanyang bibig ay manggagaling lamang sa iyo, Panginoon, at maging kalakasan po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Minsan pa po mga kapatid, good evening po.
Maalala ko kapag may mga bagong panganak na miyembro ng ating pamilya or mga kaibigan o mga kakilala, di ba excited po tayong dalawin sila para makita ang mga sanggol? Sa tuwing sumasapit ang Pasko, inaalala natin ang kapanganakan ng Panginoong Hesus, ang Mesyas, ang Panginoon at Hari ng mga hari. Kaya sa tuwing Pasko ay pumupunta tayo sa Bethlehem para sariwain ang kwento ng Pasko, kung saan natatanaw natin ang bukid na kung saan ang mga pastol ay nagbabantay sa kanilang mga tupa. At doon sa Shepherd's Field, habang binabasa natin ang salita ng Diyos. Sa talatang ating binasa, mga kapatid, tingnan natin ang mga pastol. Meron akong nabasa na ito ay nangyari sa panahon ng taglamig. At ang trabaho ng mga pastol ay bantayan ang kanilang mga tupa upang hindi silain ng mababangis na hayop. Kung kaya't binabantayan nila ang mga ito kahit sa napakalamig na panahon. Isipin po natin, tayo na narito sa loob ng bahay ay damang-dama natin ang lamig. Damang-dama natin ang lamig. How much more po sa kanila na nasa parang. Sadyang napakahirap ng kanilang kalagayan. Nang gabing isinilang si Jesus, ay napakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ayon sa mga Bible scholar, mas maliwanag pa ito kesa sa liwanag na napakita kay Haring Saul sa kanyang daan malapit sa patungo sa Damascus. Kaya't ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Siguro napakadilim ng gabing iyon at walang anong-ano ay biglang lumiwanag. Sino ba ang hindi matatakot? Marahil sa sobrang takot nila ay iiwanan na lang ang kanilang mga tupa na binabantayan. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Doon pa lamang siguro sila nahimasmasan. Marahil dahil narinig nila ang magandang balita na hatid ng nagniningning na liwanag ng anghel ng Panginoon. Naroon ang anghel upang sabihin ang pinakadakila o dalhin, iparating ang napakagandang regalo na matatanggap kailanman sa mundo. Sapagkat isinilang mula sa lungsod ni David ang Mesyas, ang Panginoon, na siyang magliligtas sa sangkatauhan at hari ng mga hari. At ang regalo na ito ay para sa lahat. Walang pinipili, walang tinatangi, kundi para sa lahat ng tao. Mapalad ang mga pastol, mga kapatid. Bagamat hindi sila masyadong kinikilala sa lipunan, ngunit sila ang pinili ng Diyos na maging unang saksi sa kapanganakan ng Mesyas, ang Panginoon. Dito napatunayan natin ang katuparan ng mga hula sa lumang tipan, na ang Mesyas ay manggagaling sa Bethlehem, sa lungsod ng Bethlehem
mula sa lipi ni Haring David at binigyang diin ng anghel na ang sanggol na ito ang siyang tagapagligtas at ang Kristong Panginoon. Gayunpaman, mga kapatid, hindi pa natapos ang Diyos sa pagpapakita sa kadakilaan ng sanggol na si Jesus ng isang anghel na napakita sa mga pastol nang biglang magkaroon ng maraming hukbong makalangit kasama ng anghel na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa lupa sa mga taong kanyang kinalulugdan. Sa mga kasaysayang ito, mga kapatid, isang napakagandang tagpo, isang makasaysayang tagpo na sa pagsilang ng isang sanggol sa harapan ng mga abang pastol, maliwanag na ipinakita ng Diyos ang kadakilaan ng kanyang anak. Naihayag ang kapayapaang dala ni Kristo para sa mga tao, sapagkat ang kasalanan ay magdudulot ng pagkasira sa mundo, ngunit ang Diyos ay magdadala ng kapayapaan. So nakita po natin ang makasaysayang tagpo na iyon kung saan libu-libong mga anghel at mga makalangit na hukbo sa harap ng mga pastol. Nang iwan sila ng mga anghel at bumalik sa langit, ang mga pastol ay nagsabi sa isa't isa, tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang pangyayaring ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagkaroon sila ng pagkasabik na pumunta at tingnan, kaya hinanap nila si Jesus. Mabuti na lamang at binigyan sila ng anghel ng palatandaan. Alam nila na ang bata ay nasa Bethlehem at alam nila na siya ay nakahiga sa sabsaban. Marahil ang Bethlehem ay isang maliit na lungsod sa panahong iyon at marahil ay iilan lamang ang mga lugar na nag-aalaga ng mga hayop. Kaya madali lamang sa mga pastol na mahanap ang sanggol na si Jesus batay sa impormasyon na mayroon sila. Kaya't nagmadali silang umalis at nasumpungan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol sa sabsaban. Kahanga-hangang tagpo, mga kapatid. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. At lahat ng mga nakarinig ay namangha. Sila ang unang saksi sa regalo, kadakilaan at kaluwalhatian na hatid ng isinilang na sanggol sa isang sabsaban. Una, ang mga anghel ang nagbigay papuri sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagkatapos ay ang mga pastol. At ngayon, mga kapatid, tayo ang nagpupuri sa kaluwalhatian, sa kanyang kaluwalhatian. Nagsibalik ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nakita at nasaksihan. Tayo po, mga kapatid, ano ang nararamdaman natin pagkatapos natin marinig ang kwento tungkol sa mga pastol? Nakikigalak po ba tayo sa kanila? Kasama po ba tayo sa pagpupuri sa Diyos? Marapat lamang, sapagkat ito ay hindi lamang sanggol. Ito ay hindi lamang isang tao na magbibigay ng kanyang buhay,
kundi ito ay anak ng Diyos at ang Diyos mismo, ang pinakadakilang regalo, at siya ay karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian at lahat ng papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y manalangin. Amen. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita na amin pong napakinggan. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga pastol na nagpuri at humanap sa iyong sa sanggol na ipinanganak sa sabsaban. Nawa, Panginoon, ang ginawa ng mga anghel na ito ay siya rin pong gagawin ng mga tao. Siya rin pong gagawin namin, Panginoon, siya rin pong gagawin namin, Panginoon, sa panahon ngayon na kami po ay magkaroon ng determinasyon. Magkaroon po kami ng lakas na hanapin si Jesus. Si Jesus na aming pong Panginoon, na siyang nagbibigay buhay sa amin, Panginoon. Tulungan po kami, Panginoon, na magkaroon ng kalakasan na hanapin ang sanggol na ito, si Jesus na ito, si Jesus na aming Panginoon, ang Mesyas, ang amin pong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga salitang ito, namin pong narinig, namin pong napag-aralan. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang kumilos, na siyang nanguna sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. 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 Maraming salamat, Sister Marites, sa napakaganda at napakagandang mensahe na yung binahagi sa amin. Dumako naman tayo sa closing hymn, the first Noel. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, Noel,
Tayo po'y manalangin mga kapatid. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na muli, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong pinagkaloob sa amin na panahon, O Diyos, upang kami po'y sama-samang muli sa pagsamba, Panginoon, at ganoon din, O Diyos, sa pag-alala sa iyong dakilang kapanganakan, Panginoon, sa mundong ito. Lord, salamat po, O Diyos, sa iyong anak na ginamit upang ipahayag, O Diyos, ang iyong mga salita, na kung saan, Panginoon, ay amin pong nabatid ang dala-dalang balita ng mga anghel na ipinanganak na ang Mesyas sa town of Bethlehem, na kung saan, Panginoon, ay una nilang pinamalita sa mga sa mga pastol, Panginoon, na nasa parang. Lord, salamat po, O Diyos, sapagkat ang iyong pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan ay hindi mo po pinili, Panginoon, ang sinumang lahi o bansa. Bagkus, O Diyos, ang iyong daladalang mensahe ng kapayapaan ay para sa lahat ng tao at para sa lahat ng kumikilala sa iyo, Panginoon. Ganon din, O Diyos, salamat po sa buhay ng mga pastol na kung saan ay kanila pong pinaniwalaan ang daladalang balita ng anghel ng Diyos. At sila po ay dali-daling pinuntahan, Panginoon, ang lugar na kung saan ikaw ay pinanganak sa sabsaban at kanilang nasaksihan, Panginoon, ang iyong kapanganakan. Kung kaya to, Diyos, ang mga pastol na ito ay sila po ay nagagalak, Panginoon, at nakita nila at nasumpungan nila, O Diyos, ang tagapagligtas ng Israel, ang tagapagligtas ng bayang Israel, ganon din ang sangkatauhan, Panginoon. At pagkatapos po nila, Panginoon, na kayo po ay makita, masaksihan ng iyong kapanganakan, dali-dali naman silang umuwi, Panginoon, na naghahayag ng kanila pong nasaksihan at nakita sa Bethlehem, sa sabsaban, Panginoon, na kung saan ang kanilang kagalakan na nasumpungan nila ang tagapagligtas at Mesyas ay kanila naman pong isinalaysay sa kanila pong mga kababayan, sa bawat tao, Panginoon, na kanilang makikita sa daan. Lord, sa panahon namin ngayon, Lord, ito po ay mahigit 2,000 taon na ang nakalipas ng kaganapan, Panginoon, ng iyong kapanganakan. Nawa, O Diyos, ito pa rin, O Diyos, ang mensahe na amin pong daladala, na kung saan may Mesyas at tagapagligtas na ipinanganak sa Bethlehem 2,000 years ago. Lord, kami po ang mga makabagong mga pastol, Panginoon, sa panahon namin ngayon, na kung saan, O Diyos, nasumpungan ka namin, nakilala ka namin, Panginoon, bilang tagapagligtas ng aming buhay at bilang Panginoon ng amin pong buhay. Nawa, O Diyos, tulungan mo rin po ng bawat isa sa amin na ang kagalakang nakilala namin si Jesus ay may bahagi po namin sa amin pong kapwa, sa amin pong pamilya, at sa amin pong mga kaibigan. Tunay nga po, Panginoon, na higit na mas mahalaga, O Diyos, ang kapayapaan sa loob ng pamilya, ang pagmamahalan, ang kagalakan, at pagpapatawaran, Panginoon. Higit ang itong mga bagay na ito, Panginoon, kaysa sa mga pagkain, kaysa sa mga regalo, kaysa sa mga luho ng pamumuhay, Panginoon. Higit na mas mahalaga na nais mong makita, Panginoon, na may handog namin sa iyo, Panginoon, na sa loob ng aming mga tahanan, mayroong pag-ibig, mayroong pagpapatawaran, mayroon pong kapayapaan at kagalakan ang buong tahanan at ang buong iglesia mo, Panginoon, sa panahon namin ngayon. Salamat po, Diyos, na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao at dinala mo, Panginoon, ang mensahe at mabuting balita ng kapayapaan. Nawa, O Diyos, ganoon din po sa amin bilang mga Kristiyano at bilang mga nakasumpong na sa aming Panginoong Yesus, ibabahagi din po namin, Panginoon, ang mabuting balitang ito sa amin pong kapwa. Maraming salamat po, Panginoon,
sa mensahe mo ngayong gabi, sa iyong anak na ginamit, at pagpalain mo po ang kanyang buhay, Panginoon, maging ang kanyang pong buong pamilya. Ganon din po, O Diyos, ang bawat isa sa amin na naririto ngayon, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang magandang balitang ito ay amin din pong ibahagi at i-share, Panginoon, sa amin pong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. At ngayon, inyo pong tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At ganon din ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang patuloy na maghari sa inyong mga puso at sa inyong mga buhay. At ang patuloy na pag-iingat at patuloy na pagpapalakas ng banal na Espiritu Santo ang siyang sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Good evening, Pastor. Bukas Good po, evening, meron pa tayong everybody. ikaapat na paggabi po natin bukas. Ang atin pong preacher, si Brother Marlon Kaisip, at ang atin pong liturgist ay si Sister Liza Galago. Hopefully, mga kapatid, kita-kita mo tayong muli bukas sa biyaya ng Panginoon. Good evening po sa ating lahat at Merry Christmas po. Merry Christmas. Merry Oh. Christmas. Merry Thank you, Sister Jacqueline. And Sister Bukod na Mary. po tayo. Thank you po. Merry Christmas, mga kapatid. Sumambado ka, sumampajama Merry ka. Christmas po. Ipo, ay, Alam, magsukatan. Mag-ayos po, mag-ayos. Nakaidaman ni Sis Ginan. Naglamag. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Kaya napintasin ah. Nagpagpajama ka ngaminan. Ay na, malamlamin na garo na naglamis. Digdigos ko. Sige lang po, Digdigos sige sa lang. man ta, madukuta na man tirabi. Magkatay ko. Ba't parang nagtatago si Sister Liza? Hindi makita, sis. Sis, hindi ka po makita. Naka-smile pa tayo. Uri ni Sister Liza ka nagpagjama. Oo, Raymond Okay. Siak nakapajama ako ni. Parang nakapadyama. Sige. Naglambot. Naglamog garo. Ulit-ulit, no, grabe. Nagpigsa ti angin dito yan, Mi. Oo, Dito napigsa yan, dito. garot. Lalo tayang bukid day agat toya garden ti balay mi kini nagkuha sa nga building naglamis na tatayang. Ano? Ay ni pastor makarwargaron ni Biyernes no ka? Okay, sis. Good night po. Thank you, Sister Good Lace. night, Sis Lace. Baka Sabado aklas siguro sis. Merry Ano Christmas. pa? Sabado lang na ni pastoron. Sabado. Nay, Madipin. Madipin na laing ni Lolak. Agkuka pa lang. Goy-uyak pa lang. Nay. Salamat po, Sis Grace. Tapos, Lalatog na po. Nabasa pala yung buhok ko. Manang Mele, rumor ka na eh. Ba't di rumor naman ng pastor na eh? Rumor kayo. Lumati nga available ti pastor, lay leader. Rumor ka no Ay, bigat? Charles. Sister Marites, rumor ka no bigat? Ba't di rumor? Dati yan.
Ay, Beses tayo lang marami. nakakuha ka ano bigatan. Made, wala ano na pang ka naggagatangan ko na. Ni Sister Annie po ang maglagatang. Ah, Nalungkot ni Sister Jacqueline na eh. Gitsura na. Hindi po, masaya po ako, Pastor. Abay, nagbaling mga army ni Parisal din ni nagbaling mga idiip lang nga ni Paya. Ito natin Ba't sa mukha nag-ID ni Daniel. na idiip na tayo. Narumarak no Friday. Ay talagang ala at 1 month na sahod ko. 1 month na sahod ni Pastor. Okay lang po. Ako problema po. Pastor, di makunam. Yun. Deserve yun na yun. Tada kayo nagtrabaho. Nako. Deserve yun na alain. Oreno kasano nga ayat ko kakabsat. Awang mo ti maala nga reliever ko. Nga agdiretso. Friday hanggang Sunday. Sayang siya kung kumanan. Agsursuro kay gamin. Oo. Wah, Nabadi ko mga datay amin. narigat namin nga panawan ti alaga no kuwag saksakit. Madi ka mo lang mga concentrate. Uy. So nga ay di lang oras to no Sabado oras lang am dadyo 24 hours ngamin narigat nga kwa. Kan may Uy. sapay. So, Ti panunot Pastor. dagiti among ko. Siyak tinagapuan ti sakit me. Tapos panawak pa eh. Siyempre, ti kwada mo't kanyak na eh. Di ba? Kitag sublikan ay. Ito lang no New Year garuda. Kumbaga, dahil panang palubos na panang palubos na lang Pastor, kanyak ti Sabado kasi naka-record na pa pamagto lang. lang. La? Pampagusto. Naka-record tayo pa ilang gayam. Nagtago sound.